mga langga! Welcome sa aking munting tindahan. For today's video, i-share ko sa inyo ang aking paraan kung paanong hindi tayo malulugi sa ating mga negosyo. Kung paano natin ito mapapalago. Alam nyo ba na nagsimula lang ako sa 5,000 pesos? Inunti-unti ko lang hanggang sa eto na ngayon. Sobrang dami na. Para sa iba, malaki na daw to. Pero para sa akin, maliit pa lang. I call this my little shop or ang aking munting tindahan. Ayan, ang dami kompletong-kompleto na. At yung volume nito is case by case ko na yan na ino-order. Hindi yung tingi-tingi lang. Yes. Ano ang sikreto mga langga? I-share ko sa inyo kung paano ko itong napalago. Dati kasi talaga itong damitan. And nung pumutok yung lockdown, bawal yung non-essential. Kaya naman nagprutas ako. So ayong kilalang kilala ko sa damitan hanggang sa nagprutas ako, nakilala na rin ako. At yun, humina na nga yung damit. Kaya sabi ko, mag-grocery na lang ako. Bumili ako ng paunti-unti. Kumbaga may transition time talaga hanggang sa maubos ang aking damit. So pinakaunang binili ko mga worth 5,000 lang. Like mga sabon, itlog, mantika, ganon. Yun ang inuna ko. Then noodles, tasitseria, mga ganon lang muna. Alam nyo ba mga labs? Na yung pagpipresyo isa yun sa nagmamatter, pero hindi ka dapat nagpipresyo ng sobrang baba kasi hindi assurance na yung low price na masyadong mababang presyo ay aasenso ka. Meron akong kilala dito na ang baba ng presyo niya to the point na minsan mababa pa siya sa Super 8 or sa Pure Gold, pero sa ngayon wala na, sarado na yung kanyang tindahan. Lugi siya, mismanagement. Sa tingin ko mismanagement yun, malapit lang yun dito at yun ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ako ng groceries ngayon, kasi nawala na siya. Kumbaga ayun, parang perfect timing yung tindahan ko. Nung nakita kong nawala na siya, nagtataka ko bakit nalugi siya. Para sa akin, sa analysis ko, hindi yun dahil walang customer, kasi sobrang dami niyang customer. Ang haba-haba ng pila lalo nung lockdown. Sobrang dami niyang customer talaga, promise. Pero ang nakikita ko doon ay dahil sa pagpe-presyo niya. Kasi yung pricing niya is sobrang baba. To the point na tinatapatan niya yung presyo ng Pure Gold at nung Super 8. Tapos nagtataka ko kung saan siya kumukuha. Yung mga naging supplier niya, supplier ko rin ngayon. Kung i-compare ko yung paninda ko, sabi ko, sobrang konti siya mag-margin. At yun ang sa tingin kong naging dahilan kaya bumagsak yung kanyang negosyo. Kasi super baba talaga, promise. Kaya nga kami minsan noon, wala pa kaming tindahan noon. Sa halip na bumili kami pag galing kami sa labas, nag-working pa ako noon, may damitan pa ako sa mga malls. Sa halip na mamili kami sa malls, hindi na lang kami bumibili kasi magbibit-bit pa. Meron naman dito sa malapit. So, doon na lang kami bumibili. Walking distance lang sa bahay namin. Kasi mas mura pa. So, ayun. Pinakaunang concern dyan ay ang dapat na presyo nyo ay dapat yung kung ano lang yung presyo sa merkado. Like, kung hindi ka naman kalakihang kumpanya, katulad ng Pure Gold or Super 8, dapat hindi ka rin magpe-presyo ng ganung kamura. Kasi mamatter dyan yung volume ng kinukuha mo doon sa mga pagpapresyo mo. Hindi ka naman ganun kalakihan na puhunan. So syempre, since kunti ang puhunan mo, hindi rin naman volume yung kinukuha mo, bakit ka magpipresyo ng masyadong mababa? Kapag hindi volume yung kinukuha, ibig sabihin hindi mo naman yung nakukuha ng mura. So dapat ang pagpipresyo ay
Depende rin yun sa laki ng, sa volume yun eh, ng pag-purchase mo. Kasi pag mas malaki yung purchasing power mo, yung volume nun, mas mura mo rin yun makukuha. Oh. Kaya ang analysis ko dun sa naluging tindahan is mismanagement yun. Tsaka, napagtanto ko ngayon, yung mga presyo ng paninda, halos yearly nagtataas. Kung hindi yan sa first quarter, nasa last quarter of the year yan, kailangan chine-check mo yan. Kapag hindi mo yung tinitingnan at as is ang presyo mo, baka mamaya niya yung sales price mo ay nasa cost ka na lang pala, wala ka nang tinutubo. So yun, so dapat watch out nyo yung presyo. Okay, so ganun, price matters. Hindi mo kailangang magpresyo ng sobrang baba. Kailangan yung fair market value. Kaya nga fair kasi hindi unfair. Market, merkado, value, halaga. 'Di ba? Fair market value. Depende kung saang level ka. O kung malamol ka, katulad ng mga SM, makipagsabayan ka sa presyo nun. Pero kung hindi ka naman ganun, huwag ka makipagsabayan doon. Understood iyan na kapag hindi ka laki na tindahan, ang pricing mo ay syempre mas mataas iyan. At hindi ka naman nasa sentro. Ganun dapat, huwag mo silang sasabayan na hindi mo naman kaya. Kasi ang resulta, tataog pa talaga. Okay? Price matters. So, ayan. For now, yan lang muna ang aking i-discuss sa inyo. Although, meron pa akong mga tips na ibibigay. Sa next vlog ko na uli yun. I-share sa inyo. Yan lang mga langga. Salamat sa inyong panonood at pakikinig. Sana may matutunan kayo sa aking video for today.